mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Maray na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan din sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City, sa 1197 DXFE Davao at sa inyo rin na narito sa Metro Manila at walang sawang nakatutok. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP or ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Tayo din po ay napakikinggan at napapanood sa mga iba't ibang mga social media accounts sa Facebook at sa YouTube channel po ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. At sa atin din hong partner television, ang Channel 185 sa GCTV. Kasama rin natin ngayon ang ating cute crew na sina Absidi Ferrer, ang ating ProdTech sa sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Aileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Wenmark Balatukan, John Perez at Angelica Kalayag. Kasama rin yung mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo rin ay bumabati sa mga nagpadala ng kanilang mensahe sa ating Facebook page. Happy listening po kina Blessy Ocampo na nagsabi na good morning, Tabas ng Batas. Gayun din si Venus Vasquez, God bless you both. And to your program, God bless FEBC DZAS. Gayun din si John Anino, salamat attorneys, palagi po ako nag-antabay at nanood ng program ninyo. God bless always. Gayun din si Nora Canchela, good morning po, Tabas ng Batas, God bless po. At si Paz Bueno Frankie, good morning po. Nako, talagang napakadaming sumusubaybay at bumabati rin na, syempre attorney sina Yolandina Paraan, ang sabi maraming salamat po sa Panginoon dahil may tabas ng batas. Malaking tulong po sa ang mga payo ninyo, lalo na po yung topic ngayon sa realty. God bless po. Bumati rin si Editha B. De La Cruz, magandang umaga, tapos ng batas, God bless you po. At si Cynthia Zabala Chavez Valencia, good morning, sabi niya, attorney, and of course si Edith Paglinawan, sabi ho, good morning po sa inyong mga attorneys, God bless, Tabas ng Batas, no? So sa punto pong ito, nais naman ho nating pasalamatan ang ating pong mga kaagapay na patuloy po nating mga nakaka-partner dito po sa FEBC. Sa tulong po ng ating Panginoon, ang inyo pong mga suporta ay tumulong na sa mahigit na 7 dekada na po sa atin hong pamamahagi ng tamang balita at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ating pong mga nagnanais naman na maging kabahagi po ng ministeryo ay maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, or bisitahin po ang Donate Now .febc.ph. One word po 'yun, donatenow.febc.ph para naman po sa ibang detalye, no? Pero bago ho nating simulan ang ating diskusyon, narito po muna ang pagkaing pangkaisipan. Ito po ay mula sa aklat ng Isaiah 41 verse 10 ng Magandang Balita Biblia. Ang sabi po, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba.
palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Kayo po ay aming inaanyayahan na makilahok sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mensahe at lalo na kung meron kayong katanungan, maaari niyo pong ipadala yan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, please like and share. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo na po tayo sa ating segment na punto per punto. Kaya kung po kayo maglilipat ng istasyon, kami ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal. Walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po'y nagbabalik sa ating programang Tabas ng Batas. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Attorney Jeremiah, ano ba ang ating tatalakayin na batas dito sa ating punto per punto segment? Nako, Attorney, dahil nasimulan natin itong dalawang nakaraang linggo patungkol sa mga sale ng mga property, whether ito po ay movable property o ito ay immovable property sa pamagitan Masedalo at Rectolo nung nakaraan. Ngayon naman pag-usapan natin yung patungkol naman sa renta, sa lease o yung tinatawag na konsepto ng tacita reconduction. No? Maganda yun, no? Yung tacita reconduction. Foreign sounding, ha? Ito yung tinatawag na implied new lease. No, ibig sabihin ng tacita, ibig sabihin implied reconduction, yung may bagong lease agreement na nagkakaroon kahit hindi naman talaga napag-usapan, no? Pero magkakaroon ng implied new lease. Well, ito ay matatagpuan natin sa ating New Civil Code ng Article 1670 or Article 1670. Na itong sinabi dito, Attorney, no? If at the end of the contract of the lessee, if at the end of the contract the lessee should continue enjoying the thing leased for 15 days with the acquiescence of the lessor, and unless a notice to the contrary of either party has previously been given, it is understood that there is an implied lease, not for the period of the original contract, but for the time established under Article 1682 and 1687, the other terms of the original contract shall be revived. Ito yung tinatawag na concept of implied renewal ng lease, Attorney. So,
ano ba itong implied renewal of lease o yung tinatawag na nilang tacita reconduction? Ibig sabihin na to, magkakaroon ho ng implied lease o yung implied na pagre-renew ng inyong rent, no, inyong lease. Kapag ko meron hong mga requisites that exist, no? Una ho, yung term of the original contract of lease has expired. Ibig sabihin, kung dati meron ho kayong usapan na ang renta ho ninyo doon sa inyong lugar, tinitirahan, ay para ho sa isang taon, for example, January 2021 until January 2022, ay natapos na po yung January 2022, it already expired, no? Second, kapag yung lessor o yung nagpapaupa ay hindi ho nagbigay ng notice to vacate doon ho sa umuupa. Ano? At pangatlo, kung yung lessee o yung umuupa naman ay nagpatuloy pong gamitin and enjoying yung kanya pong inuupahan sa loob ho ng 15 araw na meron hong notice o alam naman po noong taong nagpaparenta. Ang sabi ho ng batas, ang kayo po ay binibigyan ng implied na karapatan ng batas na ituloy ang paggamit ho ng property under the same terms and conditions of the contract noong inyo pong pinirmahan. Bagamat natapos na yung term of the original agreement, pero dahil sabi nga nila, merong kaalaman pa rin o merong kang katunayan na alam naman nung may-ari talaga na tumutuloy ka doon sa iyong paggamit at hindi naman siya tumututol, no? Sinasabi ho ng batas kayo ay merong implied na renewal nung inyong lease. Parang pinagpapalagay na ng batas, attorney, na nagkaroon na ng para panibagong lease contract, bagamat wala pa yung written contract, Tama po yun, no? Kaya nga po, since yung ang mangyayari po sa inyo niyan ay lalong-lalo na po, ito ay nagpapatuloy kadalasan on a month-to-month basis. Ano po? Ibig sabihin, pwede ka magmanatili hanggang sa katapusan ng buwan. No? At pwede mong sabihin, hindi ho, no? Pagkadating ng 16th day, 17th day, sinabi sa'yo, ba't hindi ka pa umaalis? Ay, yung for 15 days nag-start po ako dito, meron po akong karapatan na tapusin yung katapusan ng buwan. Dahil there was already an implied renewal of my lease. No, ang kinakailangan ho dito kung gusto ho kayong paalisin, a lease from a month to month is actually to be considered with a definite period which actually would expire at the end of each month upon a demand to vacate by the lessor. So kung ikaw naman yung may-ari nung inuupahan o ikaw nagpapaupa, simple-simple lang ang gawin mo. No? Hindi naman forever na pwede niyang isabihin na implied renewal. Magpadala ka lang ng iyong demand to vacate doon sa iyong umuupa o nangungupahan sa iyo. So kaya, ayan po, no? Yan po yung tinatawag na konsepto ng tacita reconduction o yung implied renewal of the lease under Article 1670 po ng ating New Civil Code. Kasi mahalaga ang mga ganitong panuntunan ng batas, Attorney Jeremiah, kasi katulad nga nitong nakaraang pandemya, marami na nagtapos din yung mga terms ng lease at dahil nga sa lockdown, nagkaroon ng medyo kahirapan para tayo ay makapag-communicate kaagad-agad or maiparating doon sa ibang partidos o doon sa mga ibang tao yung ating let's say hindi na pala ipagpapatuloy yung lease contract o anumang bahagi ng kontrata na maaring napagkasunduan nila dati. Kaya meron palang ganito, meron palang ganitong batas na yung mga ganong sinasabing gap na natapos na yung original contract pero wala pa talaga renewal. Pero yung batas, ang papasok doon sa ganung sitwasyon, Ang ganda talaga ng, alam mo dito ma-appreciate natin talaga ang
function ng law kasi naiisip niya yung mga ganitong mga sitwasyon na tapos na pero naroroon pa naman yung umuupa, ipagpalagay na natin na nagkaroon siya na extension at least for a month-to-month basis lang naman. Until, of course, yung lessor o yung nagpapaupa, sabihin na kailangan mo nang umalis riyan dahil natapos na yung ating kontrata, hindi ba? But, kaya naman siguro, attorney, pwedeng sabihin na i-renegotiate yung contract. Yes. Sige, kasi kadalasan sabihin nila, lagpas na yung nag-end na yung term ng contract, hindi na 20,000 a month ang renta mo. Gusto ko sa susunod na buwan 30,000 na. Ay hindi ho, ang sabi ho doon, kapag lumipas ang 15 days na hindi ho kayo pinaalis, you are bound to continue on the contract under the same terms and condition. Ibig sabihin kung magkano yung sinisingil sa'yo doon sa original na contract, dapat itutuloy lamang po yan. Ngayon, kung gusto ho nilang i-renegotiate yan at gusto hong magkaroon ulit ng panibagong kontrata, pwede naman po. Kung hindi ho magkasundo, dapat ho ay sabihin ho through a notice to vacate ng agreement. No? At isa rin yan, attorney, na makakaresolba ng kalang problema basta sila ay binibigay alam ninyo, no, so through a letter. Yung minsan lagi ho natin ini-emphasize, attorney, sa ating programa dito yung kahalagahan ng demand letter, kasama rin yung notice to vacate dyan. So kahit simpleng sulat lang na magpapaalala sa kanila na yung kontrata natin ay tapos na. So dapat ho kayo ay magbalot-balot na din dahil yan ang ating napagkasunduan. Kung gusto niyo mag-renegotiate, pwede rin naman po. So yan po ang ating binigyang daan na batas na nawa po ay maging kapaki-pakinabang sa atin, lalo na po yung mga nangungupahan riyan at wala pang linaw sa kung ano ang mangyayari matapos na yung term or yung period ay mag-expire na at kaya naman, attorney, naalala ko na yung iba ay taon na ang binilang, hindi pa rin nagkakaroon sila ng bagong kontrata. So yan pa lang nag-a-apply sa kanila. Oo, month-to-month basis pa rin. Pero at least alam natin na ang batas talaga ay i-address niya yung mga sitwasyon na katulad nito, hindi mo maisip na meron palang ganon, na siya yung the law will step in, at siya ang magbibigay ng parang guidance doon sa dalawang partido sa sitwasyon na wala sila pang written contract. Kaya attorney, ngayon sa pagbabalik naman natin mamaya, aabangan naman nila ang napakaganda rin natin segment ng Akala at Panukala segment. Kaya tutok lamang po kayo, mga kaagapay. Babalik po kami dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho, sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, maggalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.
pagbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Okay, so tayo po'y nagbabalik po dito sa ating programang Tabas ng Batas. At kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Ngayon, Attorney Jeremiah, interesting itong panukalang batas na ating pag-uusapan. Ano? Ito ang Senate Bill 2515 at ito ay mayroong pamagat na an act promoting and regulating the donation of umbilical cord blood. So, di ba? Parang pag umbilical cord, syempre pusod, naiisip natin dyan. Yan yun. Yeah. At dito tingnan natin yung sinasabi sa explanatory note. Kasi this is something new, at tingnan natin bakit gusto pala itong gawing panukalang batas. Ayan. So, ang sabi rito, an umbilical cord blood is the blood from a baby that remains in the umbilical cord and placenta after birth. According to studies, an umbilical cord blood contains special cells called hematopoietic stem cells. I'm sorry if I did not pronounce it correctly. Pero mga stem cells ito are immature cells that can develop into all types of blood cells, such as red blood cells, white blood cells, and platelets. Ganun pala ka-importante ito, no? Ang galing talaga ng creation ni Lord, merong mga gantong naipoproduce ang ating katawan, in the process of, di ba, pregnancy and giving birth to a baby na meron palang ganito na pwedeng maka-develop into all types pa of blood cells from an immature cell. Sabi rito, these cells are the same type of blood-forming stem cells present in a bone marrow transplant. Few years ago, hindi ba na lagay din sa balita ito tungkol doon sa mga stem cells? Yes. At meron tayong mga ilang kilalang personalidad na pumupunta pa sa ibang bansa para sila ay mag-undergo nitong stem cell, ano ba tawag dito, Attorney Jeremiah? Parang i-inject ba yun sa katawan nila? Or, di ba, along that line? So, ang sabi dito, they may help treat over 70 types of disease, 70. It is for this reason that other states have institutionalized the collection of umbilical cord blood. People are given the option to choose whether or not to donate and have cord blood collected after giving birth. And cord blood collection is beneficial to both the mother and the baby. After cord blood samples are collected, cord blood banks freeze and store them for future use. Other states practice cord blood banking to collect potentially life-saving stem cells from the umbilical cord and placenta and storing them for future use. So, ito pala, kasi di ba parang, nung wala pang ganitong mga pag-aaral, di ba parang ito napupunta lang sa waste, Pero ngayon, actually few years ago, meron ng siguro nearly a decade na rin, na nakakabalita na tayo ng ganitong pag-collect at pag-i-store ng umbilical cord. Kasi pala ito ay pwede pa rin magamit. Lalo na for the treatment of diseases. Imagine, 70 types of diseases according dito sa isang pag-aaral. At ang sabi dito, they can treat cancer, blood diseases like anemia, and some immune system disorders which disrupts your body's ability to defend itself. The fluid is easy to collect and has 10 times more stem cells than those collected from bone marrow. Furthermore, stem cells cord blood rarely carry any infectious disease. Galing, and are half as likely to be rejected as adult stem cells. Thus, this bill aims to promote and regulate the system of umbilical cord blood banking in the country and provide protection to its donors and hope
to its recipients. It also intends to inform expectant families about the potential uses of umbilical cord blood within existing prenatal screening program and offer standardized objective information to all maternity patients about public and private cord blood banking. Further, with the rise of infectious diseases and terminal illnesses, the state must adopt proactive methods in safeguarding the health of its citizens. So with new technology and developments sa medical field and sciences, ito pala ngayon isang option na pwede natin palang ma-explore. Yeah. Kaya Attorney, dito sa actually, yes, go ahead. yung kaalala ko kasi itong stem cell na yan. Ito kasi yung tinatawag na parang stage 1 ng cell na pwede mag-develop into whatever body part or organs that you would be needing. So talagang kumbaga bago pa siya maging kamay, bago siya maging puso, bago siya maging buto, siya ay nag-start muna dito sa tinatawag na stem cell. Kaya napakahalaga pala na itong umbilical cord na blood ay talagang nakukuha at ngayon ay pinoprotektahan na natin, nahahalagahan natin. At dahil nga sa mga ganitong pag-aaral, advancements nga naman in the medical field, alam mo lalo lang na ha-highlight, napapatingkad yung katotohanan na ang galing ng pagkakalikha sa atin ng Diyos. Amen. Yes, wala tayong spare part para sa mga organs natin, but merong ganitong umbilical cord blood na pwede pala na magamit din natin to even treat yung ibang mga diseases. Kaya ang Section 4 dito, aside from the definitions provided in the bill, sinasabi na all healthcare providers providing healthcare services to pregnant women by the end of the second trimester or the 28th week of pregnancy, which healthcare services are directly related to her pregnancy, shall advise her of options to donate umbilical cord blood following the delivery of a newborn child by providing standardized objective information about cord blood banking that is sufficient to allow a pregnant woman to make an informed decision on whether to participate in a public or private umbilical cord blood banking program. So, pag ito ay naging batas, ay gagawin na itong parang obligasyon na rin ng ating mga healthcare providers na bigyan ng impormasyon ang mga nanay na nagluwal ng kanilang mga sanggol o bago pa sila magluwal o magsilang ng kanilang mga sanggol na pwede itong makuha itong umbilical cord blood at ito ay store, ito ay maaring ma-donate nila para naman mapag-aralan pa rin at magamit bilang treatment sa mga sakit na maaring kaharapin ng ating mga mamamayan. At of course, bibigyan ng opportunity na para magbigay ng consent yung nanay kung papakuha niya itong umbilical cord blood at ito ay kanya ipapastore para nga sa ganoong gamit sa future use ng mga sakit, ma-address yung mga sakit. At after being informed of all of this, saka siya gagawa ng decision. This shall include information on the free family banking and sibling donor programs where there is an existing medical need by a family member o so kung sila mismo ang kanilang pamilya ay magkaroon ng medical situation, baka maaari ring magamit ito para sa kanilang pagpapagamot, ma-harvest na at ma-store na umbilical cord blood. Provision in a timely manner of publications or prepared by the department as provided by this act shall constitute compliance with this section. Of course, there's an exception. Sabi rito,
Nothing in this section shall impose an obligation upon a healthcare provider to inform a pregnant woman regarding her umbilical cord blood banking options if such information conflicts with the religious beliefs of the healthcare provider or the pregnant woman. So, yun ang exception. So, kung sa religious conviction ng healthcare provider o ng pregnant woman, medyo parang hindi siya sang-ayon sa pagkuha nitong umbilical cord blood mula sa kanya, matapos na siya ay magsilang at ito ay store, igagalang yon ng batas. Kasi mahalaga nga naman yung right of conscience. Tsaka actually, attorney, may mga kasi naniniwala talaga na talagang sacred sa kanila ang dugo. No? So, they really ayaw nila ng transfusion, ayaw nila ng... so, ito'y igagalang. At ito ay as long as it conflicts with the bona fide religious belief. Yes. Ito yung binigyan ng emphasis. Kasi nga, kailangan igalang natin yon sapagkat iyon ay isang basic constitutional right din naman ng ating mga mamamayan. Bagamat ito ay isang welcome development, lalo na sa larangan ng siyensya at ng medisina, maganda rin naman na sa batas, sa pinapanukalang batas na ito ay kinikilala na rin ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating religious rights and freedoms. Tsaka, attorney, hindi lang nung pregnant woman pati daw nung healthcare provider. So, at mahalaga yun kasi siya ang binibigyan ng obligasyon ng panukalang batas na ito na mag-inform doon sa pregnant woman ng mga options katulad nito na pwede pala itong kunin at italaga sa isang facility para ito ay ma-store for future use. So, mainam na binalanse rin naman ng panukalang batas yung development in sciences nga, o advancement, pero di ba, wag natin kaligtaan naman yung right ng health provider at ng pregnant woman na igalang yung kanyang at kilalanin ang kanyang constitutional right to religious freedom. So, yan po ang panukalang batas sa binigyan natin ng daan dito sa ating segment, Akala at Panukala, ang Senate Bill 2515 or Umbilical Cord Blood Donation Act. Ayan, so ang bilis talaga ng oras, Attorney Jeremiah. At nasa pagtatapos na tayo ng ating ikalawang segment at tayo ay magbibigay daan lamang sa ilang paalala at magbabalik tayo para naman sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto. Kaya tutok lang po kayo, mga kaagapay, dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Magandang balita para sa mga nagnanais na kumuha ng Portable Missionary Radio o PM Radio. Narito ang mga Christian bookstores na pwedeng bisitahin: Back to the Bible Bookstore, PCBS Farmers Market Cubao, PCBS Dasmariñas Cavite, PCBS Imos Cavite, PCBS Santa Rosa Laguna, PCBS Fairview, PCBS Monumento, PCBS Cubao EDSA, PCBS Masagana Manila at PCBS Marilao Bulacan. Ang PM Radio ay nakapritsyon lamang sa istasyong 702 DZAS. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa telepono bilang 650-0859 at hanapin si Jasmine Rojas o Cyril Delfino. Maaari ring mag-text or tumawag sa 0927-778-6909. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. So tayo po ay nagbabalik at dadako na po tayo sa atin pong blockbuster segment, ang Payo de Asunto,
para amin pong susubukang sagutin ni Attorney Chona ang inyo pong mga katanungan. Yan, umpisa na natin para makarami. At naghihintay sila ng kasagutan natin. Ayan, sabi sa unang katanungan, hindi nakalagay ang surname ng tatay ko sa birth certificate ko. Wala na ang tatay at nanay namin at ako na lang mag-isa sa buhay. Saan ko po pwede ipaayos ang birth certificate ko? Attorney Jeremiah, hindi niya nabanggit dito no, kung kasal ba yung parents niya. Kasi po, mahalaga po yung impormasyon na yon sapagkat kung ang kanya pong mga magulang ay kasal, legally married, dapat po talaga na ang inyong apelido ay naroroon sa inyong, apelido ng inyong tatay ay naroroon sa inyong birth certificate. Kasi isa yan sa karapatan ng isang legitimate child to bear the surname of the father. Ngayon, kung hindi po kasi kasal ang inyong mga magulang, nakasaad din po sa family code na ang inyo pong gagamitin ay inyong surname ng inyong mother. At kayo po ay under the parental authority ng inyong mother. But of course, kung inacknowledge naman kayo ng inyong father, kinilala kayo, bagamat hindi sila kasal, ay kinalala kayo bilang kanyang anak, ay maaari nyo ring dalhin at gamitin ang kanyang apelido. Lalo na ngayon, attorney, mas pinadali na sa pamamagitan ng tinatawag na Revilla Law na dating ipinasa at chinampion ng dating Senator Ramon Revilla Sr. na kung saan ang recognition ng mga illegitimate child, yung anak sa labas ng marriage ay mas pinadadali na ang pagrerehistro o paggamit ng kanilang apelyido, basta i-recognize sila. Dati kasi, attorney, napakahirap ng proseso, dadaan ka sa korte kahit na may recognition ng tatay. Ngayon ho ay mas pinadali na basta meron hong recognition ng tatay. Kasi dito sa katanungan, attorney, hindi ho nilinaw na walang nakalagay na surname ng tatay. Ito ba ay sinadya kasi sila ay hindi kasal nung tatay? Kaya naman hindi ho inilagay yung surname ng tatay. So, doon ho, hindi ho natin masagot ng buo, pero yan ho ang amin hong nakikita dyan. Kadalasan kasi ay hindi inilalagay yan kung single mom, yung yung nanay, Sabi nga ho kasi nila, attorney, ang motherhood is talagang a certainty, but fatherhood is always a presumption. Kasi kaya hindi raw nila na agad-agaran maaring ilagay. Kasi yung nanay, sigurado na nanay na anak niya yun kasi lumabas ho sa kanya. So, ganyan rin po yan. Kaya hindi basta-basta na ilalagay ang apelyido ho ng tatay kung wala pong recognition naman po doon sa lalaki. At kung sakaling meron po kayo ibang mga dokumento na magpapakita na, let's say, baka sa baptismal, doon sa ibang mga dokumento, ay nakalagay doon na nagpapatunay na kayo po ay kinilala ng inyong ama, yun ay maaring maging pruweba, attorney, para naman sa pagnanais niyang pagsasaayos daw ng kanyang birth certificate. So depende po sa at talagang sitwasyon, kung kasal o hindi kasal, at sa mga existing pa hong ibang mga dokumento. Baka naman merong love letter. May love letter si tatay sa iyo na isinulat, recognize. So makakatulong din ho yan. Ayan. So, next question. Ito, natalakay na rin natin to doon sa ating mga nakaraang programa. Pero ganun pa man sabi, may nakukulong po ba sa utang sa bangko? Ayan. So, extensive na yung discussion natin dito. Ganun pa man. Sige, as a rule,
Wala pong nakukulong dahil sa hindi nagbabayad ng utang. Kasi po karaniwan, ito pong mga ganitong kaso, yung pagkukolekta po ng utang or sum of money, civil case lang po kasi iyon. At sa civil case, wala pong pagkakulong. Ganun pa man, kapag meron na pong panlilinlang, pandoloko, meron na pong damage na nangyari doon sa kabilang partido, at maaari pong magsampa ng kaso na kriminal like staffa, nabanggit na po ito ni attorney doon sa ating discussion noon, at kung found guilty, no, ang korte ay nagbigay ng hatol at sinabing guilty as charged, kung staffa man yan, doon po ay meron na yung penalty of imprisonment kasi po criminal case yon. Tama po. At kung madadagdagan ko rin, attorney, tandaan ho natin, katulad na nabanggit ni attorney ngayon lang, sabi ho ng konstitusyon niya, no, wala hong nakukulong sa utang. Ibig sabihin, dahil hindi ka makapagbayad ng iyong utang, na gusto mo sana magbayad ng utang mo, wala ka lang talagang pangbayad, ay hindi ho kayo maaaring ikulong. Subalit, meron hong mga nakukulong sa panloloko. Ibig sabihin, nung sinabi ho ninyo na kayo po'y magbabayad, nung una pa lang, umpisa pa lang, ang intensyon na ay tumakbo doon sa inyong pinagkakautangan. Kung bangko man yan o tao man yan, kaibigan nyo man ho yan, yun po ay tinatawag pong pangloloko. Yan po estafa. No, yan po ay maaari pong kayong makasuhan dahil merong deceit at meron din pong tinatawag na damage. Doon naman ho sa bangko, attorney, ganun din, it's not an exception po yan. Hindi ho kayo maaring makulong kasi hindi ho kayo makapagbayad pa ng utang sa bangko. Subalit, meron din kasing mga batas, attorney, sa paggamit minsan ng credit card. Minsan, gagamit ka ng credit card mo, ay alam mo na hindi mo na kaya bayaran, ay sige pa ang iyong paggamit. So, minsan ho ay titingnan niyo ho ang terms ng inyong agreement dahil maaari po kayong habulin at ma-penalize na po ng napakalaking mga interest dyan. Nako. Ayan. So, tumungo tayo sa isa pang katanungan. So, sabi niya, kumuha po ako ng death certificate ng partner ng kapatid ko sa City Hall dahil may sakit siya pero hiningan pa ako ng authorization. Nakiusap po ako na kailangan ng kapatid ko sa pag-ibig ngunit hindi ako pinagbigyan. Gaano ba kahirap kumuha ng mga ganitong dokumento at napakahirap nilang magbigay? Linawin ko lang, Attorney Jeremiah, yung po kasing authorization, yung po ay simple lang naman pong kasulatan o dokumento na nagsasabi lamang na ino-autoriza po kayo ng inyong kapatid na kunin po ang isang dokumento, na kinakailangan sa kanyang pangalan, kaya nga lamang hindi niya magawa dahil may sakit siya. Yun lang po naman yung authorization. Kasi po, karaniwan po, kung sino talaga yung may kailangan noong dokumento, ay siya ang dapat na kumukuha noon. Subalit, dahil nga po sa sitwasyon at may sakit siya, kaya po kayo hinihingan ng authorization kasi nga po ay hindi kayo personally, yung mayroong kinalaman doon sa dokumentong yan na inyong hinihingi sa government agency. Ito po ay isang garantiya naman doon sa government agency na humihingi ng authorization na kayo nga po yung tao na binigyan ng otoridad ng inyong kapatid para mag-transact in his behalf o at kumuha nung kinakailangang dokumento. So yun lang naman po yung authorization at bakit po humihingi ng ganoong authorization yung government agency. Actually, attorney, naalala ko na itinanong ko rin yan mismo sa ating PSA kasi isa yan sa mga katanungan na nai-raise sa akin dati nung ako ay nasa anti-red tape pa. Ang sabi, bakit ho? Yan po ay public record. Hindi ho ba dapat humalaman ho nila? Ang kadalasan hong dahilan kung bakit ho hinihinga naman ho ng authorization ay dahil minsan ho ay naaabuso din naman po, ang paggamit po ng mga certificates na ito na kung sino-sino ho ang siyang kumukuha. Pero ho katulad ho ng nabanggit po ninyo, ito po ay isang authorization
ang simple pong sulat ay maaaring maging sufficient na that it authorizes you, no? Ang akin lamang pong hinihingi kadalasan sa mga agency po noon una ay ilagay po nila sa kanilang Citizens Charter. Kasi kadalasan pupunta ho doon yung tao, hindi naman ho nakalagay na kailangan pala ng authorization. So, pero ngayon alam ko kanilang inilalagay na yan. Ano po? So, pero a simple authorization would do. Lalo na po kapag mga personal certificates, birth certificates, at ito po death certificate po. At attorney, napansin ko lang na sinabi po death certificate ng partner ng kapatid. So hindi asawa, ano? So kailangan din nila minsan ma-establish yung connection, yung legal connection mo doon sa may-ari ho nung certificate na inyong kinukuha. Ayan. Good morning po. Ito ang sabi naman ng isa natin listener. Ang kapatid po ba sa ina ay pwedeng kumuha ng mana sa lupa kahit iba ang kanyang ama at ang katunayan ay ang aking tatay ang bumili ng lupa. So ito magandang gandang impormasyon maibibigay natin, attorney, no. Ito po ang basic rule, ano po. Ang tagapagmana po ay maari lamang magmana mula doon sa mga properties o ari-arian ng kanyang mga magulang, lalo na po nung namatay na, no? In this case, ito po ay kapatid ninyo sa ina at tila yung inyong ama naman ang sumakabilang buhay na. Sa makatwid, yung pong kapatid ninyo sa ina ay hindi po tagapagmana nung inyong ama dahil hindi niya po iyon ama, no? At dahil po roon, wala pong karapatan, no, na magmana dahil hindi siya heir o tagapagmana ng inyong ama. Ngayon, of course, kapag naman ang pinag-usapan natin ay inyong nanay, ayan, dahil magkapatid po kayo sa ina at sa pagkakataong siya naman po ang umuwi na sa Panginoon, kayo po ay maaring parehong magmana sa kanya dahil pareho niyo siyang magulang. Pero kapag ka po katulad inyo nabanggit na yung ama ninyo ay hindi naman sila related ng inyong kapatid sa ina, hindi po siya makapagmana doon sa mga ari-arian na naiwan ng inyong ama dahil wala po silang relasyon. Of course, ibang usapan kung legally adopted, ano? Ibang usapan pa yon. But dito po ayon sa inyong ibinigay na impormasyon sa amin, masabi po natin na hindi makakapagmana yung inyong kapatid sa ina doon sa mga properties ng inyong ama. Yan. Attorney, actually, ako naman ay magbibigay din ng aking siguro kasi maiksi yung kanyang katanungan. Yes, wala masyadong hindi facts, natin alam. Hindi kasi natin alam kung sino ang unang namatay. Ang unang namatay ba yung kanyang ama o yung kanyang ina? O buhay pa ba yung ina? Kasi pwede kasing attorney na nangyari dito sa kanyang katanungan na yung ama niya na hindi naman ama nung kanyang kapatid na isa ay unang namatay dun sa ina. So yung ina ngayon ay nagmana na doon sa tatay. No? So ang tanong ngayon kapag yung property ba na yan na minana nung nanay ninyo dun sa tatay mo, ano? Pwede pa ho ba itong maging tagapagmana yung kapatid mo sa ina lang? Ang sagot po dyan, in that case, attorney, ay maaari na siyang magmana dahil at that time, yung property po na yan ay hindi na doon sa tatay na namatay. Ito ay doon na sa common na nanay ninyo. No? So kung ganun ho ang sistema po niyan ay maaari po yan. Pero kung ang namatay po ay ang inyo talagang father at buhay pa ho ang inyong nanay, ay absolutely po, no? Katulad ho ng nabanggit ho ni attorney, ay hindi ho maaaring magmana ang hindi naman po anak. Ayan. Okay. Kasi ano ho yan kaya pumisan kailangan namin talaga ng mga detalye kasi po nababago po ang aplikasyon ng batas depende po sa inyong facts na sinishare sa amin. Ngayon, sinusubukan po namin ni Attorney Jeremiah na magbigay ng mga senaryo at yun po yung ina-apply natin yung batas para na rin po sa kapakanan ng ibang nakikinig. Yes, kasi baka yung iba ganun din ang sitwasyon pala. Yes, ayan. Basta alalahanin po
po natin, ang maaaring magmana ay yung tagapagmana. At sino yun? Anak. Anak. Oo, ayan. Kasi may blood relationship kayo. Ayan. So, ayan. Kung meron pong detalye, no, para mas accurate yung ating sagot, ay magbigay pa rin kayo ng follow-up question. In the meantime, tungo tayo sa isa pa, no? Sabi niya, ano po ang pwede ikaso o ireklamo sa kapitbahay na nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa pamilya ko? Ayan. Ito. May tawag yata dito, attorney, yung Marites, no? Oo. Alam mo, kawawa naman yung mga kababayan natin yung ganyang pangalan. Yung pangalan na nadamay sila. Oo. Alam po ninyo, sa Revised Penal Code, merong sinasabi rin patungkol riyan. At lalo na kung ito naman din ay sa social media, meron din naman tayong batas patungkol riyan. Hindi nabanggit, kung ito ay sa social media, naninira, o ito ay ipinagkakalat lang doon sa kanilang komunidad. Ganun pa man, naku, baka yung nagpapakalat po ng mga mali impormasyon o chismis, sinasabi, mag-ingat-ingat po tayo riyan dahil lalo na't nakakasira tayo ng reputasyon ng ibang tao. Hindi po kayo, lalo na, kung kayo po ay halos nagsasabi na kayo na sila ay may nagawang krimen, di ba? Nag-impute ka ng criminal act. Yes. Nako, medyo mabigat-bigat po yan dahil criminal act din po yan, baka slander, o hindi po kaya, kung yan naman ay sa social media, meron tayo. Oo. Yan po ay libel, cyber libel. Yes. Tinatawag. Kung ito po ay pinakikwento po nila at ito po ay marami hong nakaririnig at hindi naman ho talaga ito'y wala hong katotohanan, ayan po yung slander o libel. Depende po sa publication po na ginawa po nila. Talagang, alam nyo, attorney, sinabi nga nila na hindi kapag sa social media pwede na. Kasi sinabi ng Supreme Court talaga yan na ay hindi ho yan, wala ho yan sa medium na ginamit mo. Pero nandun sa iyong ginawang mamalay, yung paninira ng puri na tinatawag. Ano po? Yes. So, ano ba ang pwede nilang ikaso o ireklamo daw dun sa kapitbahay, attorney? Siguro pwede yung libel. Malibel ho yan kung ito po ay talagang hayagan pong pinarinig at pinalathala po sa ibang mga tao. Ano po? Minsan, text messages, attorney, pinapasa-pasa. Ayan po. Yan. Kaya mag-iingat rin ho tayo kahit yung pag-share natin ng mga post o ng mga tao o pagko-comment sa mga mapanirang statements sa ating social media account. At minsan yung tinatawag nilang ginagatungan mo pa, hindi mo naman alam, ay maaari din ho palang minsan ay makasuhan din. Yung nag-comment, kung yung kanyang comment naman dun sa social media, dun sa post, ay may panibago siyang inintroduce na dagdag dun sa kwento. Dinagdagan pa. Hindi naman totoo. So, ingat po. Ingat. Huwag po tayong mag-indulge sa ganyan dahil meron pong mga criminal liabilities. May mga paglabag po sa batas na nangyayari sa ganyang sitwasyon. Ito po, bigyan pa natin, sabi niya, my account was endorsed to a collection agency but no compromise settlement has been reached because the terms are way beyond my capacity. What can I do? So, ito malamang ay may pagkakautang, kaya ito ay binigay na sa isang collection agency at sila ay nakipag-ugnayan naman doon, at maganda yun, magandang hakbang yun upang mapag-usapan ang paraan para naman siya ay makabayad. Kasi hindi naman ang interes ng mga institusyon na ito, mga financial institutions, yung makabayad ka. Pero doon sa collection agency na kanyang pinuntahan at sila ay nag-usap, wala pa rin silang naging settlement dahil medyo yung terms hindi pa rin niya kaya, na siguro yung terms ng pagbabayad, ano daw ang maaari pa niyang gawin. Ang may isip natin dito, attorney, di ba, magpatuloy sa communication and negotiation. Huwag po niyo munang bitawan yan kasi napakahalaga po na maka-reach kayo ng settlement na yung pong ayon din naman sa kakayahan ninyo. At the same time, mababayaran naman din yung financial institution.
Kasi po, mahirap din naman, attorney, pagka dumating na tayo sa kasuhan eh. So, syempre, mas alaki yung gastos din itong ating listener na ito. Kaya mas mabuti na explore pa rin po yung negotiation, yung ano pa yung paraan na maaring makumbinsin nyo sila na magbabayad kayo, pero ganito po yung kaya lamang ninyong terms. Kasi naman hindi babayaran, di ba? Tama po. Ang kadalasan na marami hong mga paraan na kayo po ay maaari pong makapagbayad. Kasi tandaan niyo po, kapag ito ipinasa na sa collection agency, ibig sabihin ay meron na hong usapan. Yung bangko at yung collection agency na lahat ng pakikipag-usap patungkol sa settlement ng utang ay idadaan sa kanila. Yes. At yung collection agency po ay kadalasan meron din ho sila kasing, dyan din ho nila lumalabas yung kanila pong kita. Po, no? Meron ho silang fees na kinokolek ho dyan, pero sila naman ay pumapayag sa mga payment schemes. Po? Minsan, i-explore nyo rin ho siguro sa kanila yung mga installment payments. Po? Yung iba ay ang installment payment, magbibigay sila ng bultong bayad sa umpisa, tapos huhulugan nila on a monthly basis, at sa huling bayad nila ay nakabulto ulit. So these kinds of payment schemes ay maaari po ninyong itong i-propose dahil sila din naman po ay alam po nila na kapag ito po ay hindi mag-workout, ang sunod na pong pwedeng mangyari ay sila po ay mag-file po ng kaso sa korte. Ibig sabihin, gagastos na naman din po sila sa filing fees and everything. And ito ho'y tumatagal lalo ang pagkolekta po nila. Kaya sa totoo lamang talaga, attorney, tama talaga yung sinabi mo na iniiwasan din ng bangko na umabot talaga sa kasuhan ang pagdating ng collection. So tuloy nyo lang po ang negotiation. Be honest, no? Be straightforward kung ano po ang inyong kaya. At wag rin ho tayong pagdating ho sa ating mga pinagkakautangan, wag ho tayong evasive. Dahil po nasasaktan ho yung mga linapitan ho natin noong una, tapos ngayon ay parang tinatakbuhan po natin o tinataguan po natin sila. So, hindi rin ho maganda yun. Ayan. So, sige, bigyan natin itong isang katanungan, no? Tatanong ko lang po kung pwedeng ipatanggal ang poste ng kapitbahay namin dahil nakapasok na po sa lupa namin. Nagbakod sila, tinanggalan dating posting bakod namin. Hindi namin napansin dahil meron kaming work. Gagamitin po namin ang lupa, sobrang laki po ng poste nila. Ngayon, saan po kami lalapit para ipatanggal ang poste dahil ayaw po nilang alisin at kami pa raw ang magbabayad sa poste nila pagka tinanggal ito. So, pinag-uusapan natin, Attorney Jeremiah, no? Ano pang poste ito? So, malamang parang part ng foundation ng bahay, ng kapitbahay? Parang ano yata, or bakod ba? Ito ba'y poste ng bakod, no? So, hindi natin na mawari, no? Pero sabi ni attorney, kung ito po ay inilagay nung inyong kapitbahay sa kabila ng alam nila na ang kanilang tinitindigan at tatayuan ng poste o ng bakod na yan ay inyo pong property. Sila po ay maaaring ituring na builder in bad faith po sila. No? Yan po ay maaari po ninyong ipatanggal sa kanila din po at their own expense. Pero kung sila po ay naniniwala na kaya hindi ho nila ito tinatanggal, attorney, kasi naniniwala sila, hindi, amin pa yan na property na yan o lugar na yan. Kinakailangan ho sigurong bisitahin natin yung atin pong meets and bounds na nakasulagay sa ating titulo at baka ipa-resurvey po natin para makita po finally no, kung sino ho ba, kanino ho bang nagbibilong yung boundary na yan. Kasi kadalasan, attorney, yan ay ang nakakapag-settle po ng kanila pong awayan. Ano po? Kasi kung hindi naman ho tatanggalin sa kabila po ng malinaw na po, no, na talagang wala sila sa boundary nila, ay maaari nyo pong itong tanggalin or ipatanggal at maaari pa ho silang magbayad ng danyos perwisyo sa inyo.
Ayan, para malinaw lang, ano? Oo, kung kanino ba talagang property at malaman doon kasi, no? Kung may tinatawag po kasi tayong builder in bad faith and builder in good faith, ano, sa batas, at doon po malalaman kung ano ang maaring maging consequence, no, kung sila po ay in bad faith or in good faith. Naku, yan na lamang po yung ating oras, ano, para sa ating Payo de Asuntos segment. Kung hindi po nyo napakinggan ng buo ang ating naging kasagutan, pwede nyo po itong balikan sa ating Facebook page, 702 DZAS-FEBC Radio, o sa Tabas ng Batas, FEBC. At kung kung hindi po namin na sagot ang inyo pong mga katanungan, maaari nyo pa rin pong abangan ito sa susunod na Sabado. Kaya wag po kayong bibitaw, tuloy-tuloy lamang po tayo. Yes. Kaya po sa oras na ito, dumako na po tayo sa ating prayer time. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa amin sa umagang ito, sa amin pong pagtatalakay ng mga batas at ng mga panukalong batas at gayon din ang amin pong pagsagot sa mga iba pong mga katanungan. Lord, we pray that you would reach out to those who are suffering and who are undergoing different challenges po sa kanilang buhay. Amin hong dalangin na higit sa kasagutan sa kung anong gagawin sa batas. Ikaw din po, Panginoon, ang siyang sumama at ikaw po ang siyang tumulong, Lord, at that you would guide them, Lord God, in every step, Lord, that they should be taking. Yeah. We pray, Lord, for those who are weary, sa mga taong puno ng pag-aalala dahil sa mga bagay na legal na itong kanila pong kinakaharap. We pray, Lord, that you will assure them that you are with them, and Lord, that they would also, sila po ay lalo pong mananahan at lalo pong magtitiwala sa inyo sa kabila po ng mga pagsubok na ito, Lord. We thank you for this opportunity for FEBC and for this program, ang Tabas ng Batas. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming tagapakinig at taga-subaybay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat kaagapay sa mga tumutok sa radyo at online po via Facebook, YouTube at sa Channel 185 sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa parehong oras at himpilan. Kaya lagi po nating tatandaan, kung unawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.